Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, habang nakatuon ang atensyon ng marami sa atin sa mga maanumalyang flood control projects, may nagaganap na dredging operations sa bukana ng Abra River sa Ilocos Sur. Sinasabing isinagawa ang paghukay sa ilog para ibsan daw ang pagbahang dulot ng pag-apaw ng ilog kapag tag-ulan. Flood control project din ito. Makatutulong din daw yun sa rehabilitasyon ng ilog na umaagos pa mula sa probinsya ng Benguet. Nagsimula pa noong nakaraang taon ang dredging operations ng Isla Verde Mining and Development Company. Pero kapanalig, para sa mga mangingisda sa lugar, perwisyo sa kanilang kabuhayan ang ibinubunga ng dredging operations. Ayon kapanalig sa pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o ang tinatawag na pamalakaya. Mahigit 7,000 na mangingisda sa mga bayan ng Santa at Kawayan sa Ilocos Sur ang lubhanang naapektuhan ng proyekto. Itinataboy ng polusyon, dumi, ingay, nalilikha ng paghuhukay sa ilog ang mga isda. Kung noon ay sobra-sobra ang isdang naiuwi ng mga mangingisda sa kanilang mga pamilya at naibebenta sa mga mamimili, halos wala na raw silang huli ngayon. Simula nang dumating ang mga barkong ginagamit sa paghahango ng mga hinukay mula sa ilog, napansin din ng mga mangingisdang naapektuhan rin ang kalidad ng mga isda at iba pang labang dagat na naiiwan sa mga baybayin. Nangangamoy grasa na raw ang mga isda kaya hindi na nila makain o maibenta ang mga ito. Itinapon na lang nila ang mga huling hindi na nila mapapakinabangan. Dahil hindi na makahuli ang mga mangingisda sa mas malapit na katubigan, napipilitan silang maglakbay ng 30 milya upang makapunta sa lugar na hindi nadadaanan ng mga barko. Bagamat nakakahuli sila sa malayong parte ng dagat, dagdag gastos naman daw ito para sa mga mangingisda. 500 hanggang 3,000 piso ang kailangang gastusin para sa gasolina. Kaya naman, ganoon na lamang ang paghigpit ng sinturon ng mga pamilya ng mga mamamalakaya. Pati ang kapaligiran ng ilog ay naapektuhan na rin ng dredging kapanalig. Nasisira ang mga nakapaligid na mga halaman. Binabago rin ng dredging ang natural na daloy ng tubig. At dahil dito, naapektuhan ang kalidad ng tubig sa mga sapa. At pati mga lupa sa pampang ay mabilis gumuho. Lahat ng ito may epekto sa ilog at dagat na pinagmumula ng kabuhayan ng mga kababayan nating mangingisda sa Ilocos Sur. Masasabi ba nating mas matimbang ang positibong epekto ng dredging kaysa sa epekto nito sa buhay ng mga mangingisda at sa kalusugan ng kalikasang nakapaligid sa lugar kung saan isinasagawa ang proyekto? Pang-aapi sa mga mangingisda at ang kanilang pamilya ang pagkapatuloy ng mapaminsalang dredging operations sa Abra River. At sinabi nga sa Kawikaan 14:31, ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal. Kapanalig sa pagkatanggal ng kakayahan ng mga kababayan natin sa Santa at Kawayan sa Ilocos Sur na makahanap ng makakain at makaroon ng kabuhayan, para na rin nating hinamak ang ating Diyos ng kalikasan. Turo pa sa Catholic Social Teaching, Laudato Si, pinakaapektado ng pagkasira ng kapaligiran ang mga kapuspalad nating kapatid, katulad ng mga mangingisda. Ano ang pagtugon sa mga isyong pangkapaligiran ay pagtugon din dapat sa mga isyong panglipunan. Dapat nating pakinggan ang pagtangis ng kalikasan at ang pagtangis ng mga dukha. Malinaw na makaugnay ang buhay ng ating kalikasan at ang buhay nating mga tao, mamamayan, kaya't anumang kasiraang nararanasan ng isa ay nakasasira din para sa lahat. Kaya kapanalig, humihingi ng tulong ang mga kababayan nating labis na naapektuhan ng dredging operations sa Abra River. Nag-aagawan ang maraming issue para sa atensyon ng publiko, ng media, ng pamahalaan. Marinig sana ng kinaukulan ang tinig ng mga mangingisdang unti-unti nang nawawalan ng kabuhayan. Ang tinig nila ay tinig din ng kalikasang labis nang napipinsala. Kaya kapanalig, magdasal po tayo, kumilos, andyan ang simbahan, andyan ang mga NGO. No, ipagtanggol po natin ang ating mga kababayang mangingisda
ang pinakamahirap na sektor sa Pilipinas, mangingisda, laban sa papaminsalang dredging operation. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.